Noong araw, nakatira kami sa isang bahay na 3 palapag sa isang masikip na lugar. Ang ground floor ay parang bodega lamang, madilim, tambakan, at walang ilaw. Sa second floor naman ang sala, at sa gitna nito, meron isang maliit na butas sa sahig. Isang butas sa sapat para sumilid pababa sa kadiliman ng bodega. Isang gabi, matapos kumain ng tig-pisong honey, na noon ay patok na merienda, naisipan kong itapon ang balat ng candy doon sa butas. Habang nakasilip ako, bigla akong napatras. Sa gitna ng kadiliman, may nakita kong isang napakalaking hinlalaki. Kulay kayumanggi at mukhang hindi galing sa tao. Nanigas ako dahil sa labis na takot. Hindi ko naman sinabi sa aking mga magulang kahit katabi ko sila noon. Sa halip, nanahimik lang ako at nagpanggap na walang nangyari. Pero mula noon, palagi ko nang iniisip, ano yun? At totoo nga may sabi-sabi sa lugar namin na meron daw tikbalang sa aming paligid. Lalo na't may matatandang punong ilang-ilang sa tapat ng aming bahay. Ang susunod ko naman na kwento ay tungkol sa babaeng sumasayaw sa madilim na kalsada. Madalas kaming gisingin ng mama ko ng madaling araw upang pumili ng stick ng kape sa tindahan. Isang 4:00, ako'y kanyang ginising. Dahil bata pa nga ako noon, tinuruan kaming huwag matakot sa dilim. Wala akong nagawa, kundi sumunod kaagad kay mama. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, may nakita kong babae sa hindi kalayuan. Mahaba ang buhok nito, puting-puti ang kanyang damit. Hindi ko mawari kung papalapit ba siya sa akin o papalayo. Pero sa sobrang dilim, kitang-kita ko pa rin ang kanyang mga galaw. Umiikot siya, sumasayaw, at tila lumulutang. Pero ang pinaka nakakapangilabot, parang tumatago siya sa hangin. Mismula siyang isang hologram. Napatakbo ko pabalik. Diretsyon tumungo sa bahay ng tiyuhin ko na malapit na lang doon. Nagpasama na lang ako sa kanya sa ibang tindahan. Nandumang kami sa lugar kung saan ko nakita yung babae. Wala na ito doon. Ang tanging naroon na lamang ay ang punong ipin-ipin na madalas paglaruan ng mga bata tuwing umaga. Mula noon, hindi ko na ulit nakita ang misteryosang babae. Ang susunod ko namang kwento ay tungkol sa iskinitang madilim at mga hagdang nagbubunsod ng kilap. Teenager na ako nito. Uso ang tambayan hanggang 10 oras ng gabi. Pauwi na ako isang 12:00 ng madaling araw mula sa baba ng iskinita. Wala kasing ilaw doon sa daan at ang bahay namin ay nasa itaas. May hagdan na 20 steps ang kailangan akyatin. Sa unang apak ko pa lang ng hagdan, may kakaiba na akong naramdaman. Sa ika-4 na baitang, bigla na lamang itong lumitaw. Isang white lady. Tumatagos, walang tunog, wala rin siyang mukha. Mahaba ang kanyang buhok at tila ulap ang kanyang katawan. Nakasalubong ko siya at nang dumikit siya sa may kaliwa kong braso, nagtaasan ng aking mga balahibo. Pero sa kanan, wala naman akong naramdaman. Parang kalahating katawang ko lang ang tinamaan ng kanyang presensya. Hindi ako nakasigaw. Hindi rin ako napatakbo. Naglakad lang ako ng mabilis paakyat, nagdadasal sa aking isipan. Mula noon, naging taktiko na ang huminga ng malalim at tumakbo ng ubod lakas tuwing dadaan ako sa iskinitang iyon. Pero kahit gano'n, tuloy pa rin ang gala ko. Isang beses lang siyang nagpakita. At kahit gano'n, hindi ko siya makakalimutan. Kapag naalala ko ang lahat ng ito, naisip kong baka bukas noon ang aking third eye. Pero dahil hindi ko pinapansin, usa lang ito nagsara. Wala na ako nakikitang kakaiba ngayon. Tahimik na. Pero alam kong totoo yung mga nakita ko noon. Hindi lang yung gawa-gawa lang na imahinasyon ng isang bata. Pero ang pinakahuling karanasan, nangaswangin ako habang ako'y buntis sa aking panganay. Buntis ako noon sa panganay ko. Isang gabi,
Habang mahimbing ang tulog ng lahat, bigla akong nagising. Hindi dahil naiihi ako o nagugutom, gaya ng normal na buntis, kundi dahil mabigat ang aking pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin. Parang may ibang presensya sa loob ng aming kwarto. Tahimik ang buong kabahayan. Tahimik din ang paligid. Pero may kakaiba sa gabing iyon. Dahan-dahan akong tumagilid sa pagkakahiga. Pinikit ko muli ang aking mga mata. Pero hindi ko mali sa aking isipan ang parang paglaspas ng hangin sa labas ng bintana. Yung tipong hindi naman hangin lang. Parang may kasamang yabag. Parang may lumalakad sa bubong. Mabigat, mabagal, at paikot-ikot. Doon ko naisip, isa itong aswang. Kumakabog ng dibdib ko. Agad kong hinaplos ang aking tiyan. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Walang gumagalaw sa paligid, pero ramdam na ramdam ko na may panganib. Naisip ko ngang sabi-sabi sa amin, kapag buntis ka, lalo na sa iyong unang anak, mas malakas ang amoy ng dugo at laman mo sa mga nilalang na katulad nila. Lalo pa akong kinilabutan nang mapansin parang may mga gasgas ang bubong kinabukasan. Parang may mga kuko ng hayop na kumayod sa aming yero. Hindi ako nagsabi kaagad, pero kinakilbihan, nagpahid ako ng bawag sa aking buong katawan. Naglagay din ako ng buntot pagi sa ilalim ng aking kama. Kinuusap ko ang bata sa aking tiyan. Nagdasal ako habang umiiyak. Sabi ko sa kanya, "Anak, huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Hindi kita pababayaan." Mula noon, hindi na bumalik ang aswang. Pero hindi ko makakalimutan ng bigat ng aking kalooban ng gabing iyon. Hindi mo man sila makita palagi, pero kapag gusto ka nilang kunin, mararamdaman mo talaga hanggang sa kibuturan ng iyong kaluluwa. Grade 6 pa lamang ako noon, pero kahit ilang taon ang lumipas, malinaw pa rin sa aking kaisipan ang lahat na nangyari, lalo na yung itsura ng lalaking iyon. Galing kami sa school ng kaklase kong babae. Pag-uwi namin, nalaman niyang hindi pa rin umuwi ang nakababata niyang kapatid na nasa kinder pa lamang. Magkakapitbahay lang naman kami, kaya agad kami bumalik sa school kasama ang nanay niya upang hanapin yung bata. Buti na lang, nakita namin ito sa bahay ng isang guro. Wala raw kasi itong sundo, kaya sinama na lang niya pauwi pansamantala. Pauwi na kami noon, paakyat ng bundok. Simentado naman yung daan, pero matarik at napakahaba. Naunang lakad ng nanay niya, pati yung kanyang maliit na kapatid. Kami naman ng kaklase ko, naiiwan kami sa likuran. Habang naglalakad kami, bumili kami ng jampong cup noodles na uso pa noon. Kumakain kami habang hinihigop ang mainit na sabaw. Paakyat kami sa bahaging madilim na, kung saan parehong bakanting lote ang magkabilang gilid ng kalsada. Walang bahay, walang ilaw, puro damo at malalaking puno. Doon ko siya nakita. Sa gilid ng puno ng mangga, may isang lalaki. Nakahubad sa pangitaas. Ang suot niya ay jersey short na kulay asul. Kita ko pa ang numero. Number 9. O baka 6. Hindi ko na matandaan ng eksakto dahil ang mukha niya natatakpan ng makapal na sanga ng bangka. Nakatingin lang siya. Hindi gumagalaw. Hindi umiibig. Parang hindi siya tao. Napahinto ako. Nanigas. Hawak ko pa rin ang mainit na jampo, pero parang nawala ng init sa aking katawan. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Napansin ako ng aking kaklase. Tinanong niya ako kung bakit daw ako natulala, pero hindi ako makasagot sa kanya. Nang makita niyang tumutulo ng aking mga luha at nanginginig ako, hinila niya ako patakbo. Kahit hindi niya pa alam ang dahilan, nadama niya ang labis kong takot. Tumakbo na nga kaming dalawa. Hindi din namin nalintana ang paakyat na daan. Hindi na rin mainit ang pagkain namin dala.
Basta tumakbo na lang kami hanggang sa makarating kami sa aming mga bahay. Tahimik ako buong gabi. Hindi ko kagad sinabi kahit kanino ang aking mga nakita. Pero may bumabagabag sa aking isipan. Isang linggo lang ang lumipas. Pinangyaring krimen sa mismong lugar na iyon. Sa gilid ng bakanting lote, sa bahay ng caretaker. Pinatay daw ito, ginilitan ng leeg, at pinagputol-putol ang katawan. May mga pulis line sa paligid, at ayon sa aking kapatid na nakapunta sa mismong lugar ng pagkamatay, nakahubad daw yung caretaker, naka-jersey na kulay blue, may numerong 9 or 6. Nang marinig ko yun, talaga namang kinilabutan ako. Kasi kung anong nakita ko, siya rin yung kinuwento niya. Simula nga noon, tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon, lalo na kapag ako'y mag-isa, napapapikit na lang ako at napapadasal. Hanggang sa hindi ko na siya ulit nakita. Sa puso ko, naniniwala akong nakakiyat na siya. Wala na siya sa kadiliman. Pero, may kakaiba pa rin. Kasi, mula nung siya'y nawala, ang sumunod na mga naging tagapagbantay ng loteng iyon, sumapit din ng masaklap na kapalaran. May namamatay. Meron naman na bigla na lang nawawala. Ayon sa sabi-sabi ng mga taga roon, may nangunguha pa rin daw dun sa bakanting lote. Sa tuwing dumaraan ako doon, tahimik lang ako nagdarasal. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa kung sino man ang naiwan pa sa dilim. Medyo mahaba ang kwentong ito. Lumaki akong taon-taon dumadalo sa isang religious retreat dahil galing ako sa isang Catholic school. Bawat section, may nakaschedule na overnight retreat sa isang off-campus na venue. Mula nang pumasok ako sa school na ito, iisa nga lagi namin pinupuntahan, isang retreat house sa Antipolo. Pero sa huling taong ko, sa hindi malamang dahilan, dinala kami sa ibang lugar. Nasa Antipolo pa rin naman, pero mas malaki at mas moderno kaysa sa nakagisna naming retreat venue. Kaya nitong mag-accommodate ng hingit 300 katao dahil sa dami ng kwarto at laki ng mga gusali. Pagdating namin, maayos naman ang lahat. Tahimik, solemn, at dahil section lang namin ang nandoon, mga nasa 40 kaming estudyante kasama ang 2 teacher, dinig kagad ang kahit konting ingay, kumakabog sa echo ng kadiliman. Maayos ang sessions mula umaga hanggang gabi, pero katulad ng usual na retreat, punong-puno ng iyakan, nakakapagod, emotionally draining. Sa hindi ko pa rin maintindihan, kaming mga babae ay nilagay sa 3rd floor ng dorm para doon matulog. Ang mga lalaki naman ay nandun sa 2nd floor, kasama rin yung mga teachers. Wala kami mga dalang cellphone, pati mga relo, kinumpis ka lahat. Para raw mawalan kami ng sense of time. Lights out na, tahimik sa dorm sa simula, pero may isa kaming pasaway na kaklase na nagdadala ng sigarilyo. Nagyosi siya dun sa loob. Binuksan naman yung bintana, doon tinapon ang mga upos. Diretso sa mga puno. Bago matulog, nagkwentuhan pa kami. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Akala namin, teacher namin. Kaya binuksan kaagad ito ng kapasi ko. Pero pagkabukas niya, wala namang tao. Naisip na lang namin na baka may mga lalaki na estudyante rin na umakyat upang mag-trip sa amin. Pero ilang ulit na may kumatok hanggang sa may sumigaw na isa naming kaklase. Ano ba? Hindi na nakakatawa. Patulog na nga na kayo sa dorm ninyo. Pagkatapos noon, may narinig kaming parang may tumatakbo sa koridor. Tapos sinampas na malakas ang pintuan ng aming dorm. Dahil sa sobrang inis, bumaba yung class president namin. Sinamahan siya ng close friend niya papunta dun sa teacher. Irereklamo niya daw yung lalaki ng gugulo. Pero laking gulat niya nang sabihin ng advisor namin
na may isang teacher na naka-assign sa boys dorm. Wala daw lumalabas mula sa kanila. Kaya pinayuhan na lang siyang bumalik at matulog na lang. Pagkabalik niya sa dorm, sinabi sa amin ng president namin ang mga nangyari. Doon na nagsimula ang matinding takutan. Yung iba, kahit hindi naman sila mga close, nagsiksikan sila sa iisang kama. Yung iba naman, nagsipaglabasan na ng rosaryo. Pero isang sandali pa, medyo kumalma na yung lahat. Halos lahat ay nakatulog na. Hanggang sa biglang may malakas na hampas dun sa pinto. Pareho, sabay. Nagising kaming lahat. Tapos, may narinig kaming parang nagsasalita doon sa koridor. Pero parang pabulong at hindi namin maintindihan. Doon na tumayo yung kaklase namin na nagyosi kanina. Tumatawa siya habang paikot-ikot nun sa door. Tinawag siya ng kanyang kaibigan. "Hoy Joy, anong ginagawa mo?" Pero tinignan daw siya nito at tinawanan din. Nakakapangilabot ang kanyang ngiti. Nilapitan siya ng iba at sinubukang abutan ng rosaryo. Pero binatugya lang ito sa kabilang dulo ng kwarto. Habang naglalakad-lakad siya, may nirinig naman kami tumatakbo doon sa koridor. Doon na kami sabay-sabay na nagdasal ng Apostles' Creed. Isang kaklase namin ang may suot na St. Benedict bracelet. Binigay niya ito kay Joy. Ilang sandali pa, tumigil na rin si Joy sa paglalakad. Bumalik sa kama at natulog na parang walang nangyari. Yung iba sa amin, tuloy-tuloy sa pagdarasal ng rosaryo. Yung iba naman, nag-ipon ng lakas ang loob upang bumaba at humingi na ng tulong sa teacher. Hanggang sa may kumatok na naman, hindi na namin kagad ito binuksan. Pero nang marinig namin ang boses ng aming teacher, saka lang kami nagkaroon ng lakas ng loob. Pagkabukas namin ng pintuan, nandun ngang aming teacher. Kasama niya ang isang pare na nag-hold ng session namin kanina. May mga naiyak sa amin sa sobrang pag-aalala. Tinanong namin kung anong oras na. 10:30 na raw ng madaling araw. Kinuwento namin lahat ang mga pangyayari. Pinunta ka kaagad ng brother o ng pare ang kaklase namin na naglakad kanina. Pinagdasal niya ito. Ayon sa kanya, hindi raw siya makatulog kaya naisipan niya kamustahin yung mga teacher. Mabuti na lang daw. Nag-stay sila sa loob ng room namin hanggang 5:00 ng umaga. Saka kami pinababa para magayos para sa aming morning session. Mula noon, hindi na kami pinabalik sa third floor. Lahat ng gamit, pinababa na. Yung kaklase naman namin na nagyosi, kinausap ng pare, at ang isa pa naming advisor, kinabukasan. Ayon sa school, binigyan siya ng disciplinary action. Suspension daw para sa 1 buwan. Pero hindi na namin siya makontak. Deactivated na rin ang mga social media accounts niya. Pumunta pa nga doon yung isa naming friend sa bahay nila. Pero wala na daw tao sa kanilang bahay. Pagbalik ni Joy sa school, sobrang payat na niya. Yung dating buhay na buhay niyang mata, parang wala nang ngiti. Halatang may mga sugat siya sa kanyang braso, pati sa pulso, parang bakat ng tali. Lagi na siyang may suot-suot na rosaryo. Ilang araw siya bago bumalik, napansin namin may bago na kasabit sa classroom. Isang St. Benedict's medal. Kapag tinatanong siya kung okay lang ba siya at bakit siya sobrang pumayat, laging binabago niya yung usapan. Ngayon, wala na rin talaga akong balita sa kanya. Lahat ng dating account niya sa social media, deactivated na lahat. Pero maasa pa rin ako na sana nasa mabuting kalagayan si Joy. Иду домой. На часах полпьяного. Глядя в руку девушку. Даже такое беззащитное. Мне страшно небо смотреть. На самом деле я жду, чтобы ко мне кто-то подошел. Потому что бояться буду меня. Забудут меня. И мой шаг на месте. Это так холодно.
Ну что, маньяки, вы готовы поиграть со мной?